Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aral ng salita po ng Panginoon. Ating teksto po ay mula po sa Kawikaan 20, versikulo 4. Babasahin ko po sa English translation, sa NIV translation, and the Good News translation. Isa-isa po natin. Sabi doon, do not, as sluggard, do not plow in season. So at the harvest time, they look but find nothing. So sa Good News translation naman, sabi doon, a farmer too lazy to flow in his field at the right time will have nothing to harvest. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay huwag maging tamad. Diba? So, pinag-uusapan yan from Old Testament and New Testament sa Bible po, no, na ayaw talaga po ng ating Panginoon na maging tamad ang tao. Gusto niya, no, na tayo po ay maging masipag, no, sa mga gawain, sa pamilya, no, at sa trabaho na binigay niya po sa atin, o yung mga regalo, mga kaloob niya na binigay niya po sa atin. Na gusto niya po tayo ay maging masipag, no? Depende po sa biyaya po ng ating Panginoon sa buhay po natin. So, ang topic po natin ngayon is huwag maging tamad. Diba? Ayaw talaga ni Lord na maging tamad. Ang gusto niya sa kanyang mga anak, lalong-lalo na sa mga believers, sa mga Kristiyano, sa mga taong nananampalataya sa ating Panginoon, na huwag tayong maging tamad. Diba sabi nga, no, ah, sa panahon na huwag tayong datnan ng Panginoon, no, na tayo ay tatamad-tamad, tawag doon, tayo ay gumagawa ng kasalanan, ayaw talaga ng Panginoon na huwag tayong maging tamad. So, anong unang-unang teaching po natin, may kita po natin dito. Unang-una, number one, kumilos sa panahon ng anihan. Kung mapapansin po natin yung verse, sabi doon, sluggard, do not flow in season. Sabihin, tamang panahon na no? Kung babasahin niyo po yung Bible, tamang panahon na nung farmer para mag-harvest. Pero anong ginawa niya? Hindi siya nag-harvest. Kaya importante po na sa panahon na anihan, kumilos sa panahon ng anihan. Ayun yung unang-unang points po natin. Unang-unang teaching natin. Kumilos sa panahon ng anihan. Sa panahon ng anihan, huwag patulog-tulog. Kailangan talaga natin kumilos. Kasi ngayon na yung panahon Kasi pag hindi mo pa hinarvest, baka iba pa humarvest. Or pag hindi mo hinarvest, baka mabulok lang yung harvest. O kaya mabaliwala lahat ng mga effort mo. Ganun po yon, no? Kaya importante kumilos sa panahon ng anihan. So, kung panahon mo na para harvest, no? Sa business, sa ah, sa field, sa ministry. So, ayun yung panahon mo. Importante, sipagan sa panahon ng napapanahon. No, panahon na ng harvest, makikita mo, ma-harvest na. So, sipagan mo lalo. So, a farmer, sabi nga din, a farmer too lazy to plow in his field at the right time. Diba? Sabi nun, at the right time, yung farmer, tamad, magbanat ng buto, mag-flow, no? At the right time. Diba, importante, pag tamang panahon, diba, sunggaban natin. No? Kumilos tayo sa tamang panahon. So, iba pag gumagalaw sa tamang panahon, ah, na para umani, di ba? Pero anong ginagawa natin, no? Wala kang aanhin pag di ka kikilos. So, iba pag gumagalaw ka sa timing ni God kasi nagbubunga talaga. Pag nasa timing ka, no, na binigay sa'yo ng Panginoon, nagbubunga ka eh. Makikita mo merong mga fruits of your labor. Fruit na ginagawa mo, na may mga bunga lahat ng mga ginagawa mo kasi nasa tamang panahon. No, kaya whether is the right time or not right time, no, kilos-kilos pa rin tayo para pagka umani na tayo, sobra-sobra naman, di ba? No? At i-honor naman ni Lord lahat ng mga effort po natin. Kaya ulitin ko, whether nasa tamang panahon o wala sa tamang panahon, nagtatrabaho ka pa lang, no? Wino-workout mo pa lang, nagtatanim ka pa lang, no, kumilos pa rin, magsipag pa din. So, yun yung unang-una, kumilos sa panahon ng anihan. Pangalawa, walang harvest pag tamad ka, di ba? Blessing na ni Lord yung harvest, di ba? Pero kung tamad ka, walang biyayang darating sa iyo. Kapag ang tamad na tao, walang biyayang darating sa mga taong tamad. Ba? Kaya nung panahon ng harvest na. No, wag na natin hintayin na mabulok, di ba? Iba pa yung kumuha ng harvest mo para kumilos ka pa, di ba? So kailangan masipag ka sa panahon ng harvest, hindi pwedeng tatamad-tamad. Ihataw yung katawan, di ba? Ihampas yung katawan sa trabaho. Itodo mo na kapag nag-harvest ka,
itodo mo na lahat ng lakas mo. Huwag papetiks-petiks, di ba, sa gawain, di ba? Bigay mo yung best para sa ating Panginoon. Unang-una, ulitin ko po ulit, no, anong teaching natin? Kumilos sa panahon ng harvest. Whether as a ministry man ito, no, kung panahon na ng harvest, sige, harvest. Panahon na nag-pray, mag-pray. Sa panahon na nagtatrabaho, magtrabaho. Pero pag sa panahon ng harvest, humarvest po tayo. Kahit sa trabaho, sa ministry, sa business. So, kumilos sa panahon ng anihan. Pangalawa, walang harvest sa taong tamad. Diba? Walang harvest sa taong tamad. Na sa tamang panahon na hindi pa rin kikilos, baliwala rin po. So, tayo po ay mananalangin, Panginoon, kami lumalapit sa iyo ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa. Panginoon, Lord, forgive us for our sins of laziness, of Lord, negligence, Lord God, pagiging pabaya po namin sa mga gawain, trabaho, business, pamilya. Panginoon, kami po ipatawarin mo, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, bigyan mo kami ng sensitivity, Panginoon. Sa panahon ng harvest, harvest po kami. Sa panahon, Panginoon, ng pahinga, magpapahinga po kami, Panginoon. Salamat po sa time, salamat sa season na binagkaloob mo po sa amin. At naniniwala po kami, Panginoon, ito ay biyaya mo, Panginoon, na galing po sa inyo, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa araw na ito at dalangin ko po sa lahat mo nakikinig. Sila po ay pagpalain mo, magdala ng pagpapala, encouragement, Panginoon, bagong buhay, Panginoon, sa mga taong nakikinig, Panginoon. At marami pong salamat, Panginoon, at naniniwala po kami, Panginoon, ang itong channel na ito, Panginoon, na hindi lang umabot sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Dalangin din po namin sa lahat po ng may sakit, Panginoon, pagagaling mo sila sa panahon sa mga taong nakakaranas ng anxiety, stress, depression, palalayain mo po sila sa depression. Sa lahat pa ng nangangailangan ng financial, bibigyan mo sila ng financial comfort, bibigyan mo sila ng comfort, Panginoon, ng companionship, bibigyan mo sila ng mga tamang tao sa kanilang buhay. Marami pong salamat. In Jesus' name, amen and amen. Maraming maraming pong salamat sa bawat isa po na nakikinig. At kung hindi ka pa nakasubscribe, just click the bell button para po kapag may mga bago po tayong daily word, updated po kayo lagi and sa shorts. So marami pong salamat po at palagi po nating sinasabi po sa ating pagtatapos na mahal tayo ng ating Panginoon. God bless everyone. Magandang araw po sa ating lahat.